bumabalik kahit wala ng buhay. Isang hapon ng Biyernes, ako ay pumunta sa lumang bahay namin doon sa probinsya. Sa aking pagdating, walang sumalubong sa'kin, aso lang ang bantay. Tahimik ang paligid, nasa bakasyon pala mga pinsan ko. Sorpresa sana, ako ang nasorpresa nito. Nagluto ako ng pulutan sa kusina, at dahil mag-isa nagsimulang tumagay na. Madilim, malamig ang hangin, walang tao sa labas, ako lang ang gising. Sa katahimikan may kaba sa dibdib, para bang may matang sa akin ay nakatitig. May nakita ako sa bintana, babaeng nakaputi, dumaan bigla. Akala ko lasing lang, guni-guni lang, pero bakit bumalik? Hindi na biro to pre, parang tunay na fake. May multo nga ba sa gabing ito? O isip ko lang ang naglalaro? Pero sa takot ako'y napuno, kaya tagay pamor para di na maramdaman to, Huminto muna ako sa aking pag-inom, nagmamasid, tahimik, walang galaw ang panahon. Mga balahibo ko sa likod ay tumayo, at bigla kong hindi makakibo. Muling dumaan ang babaeng nakaputi, ngayon alam ko na hindi ito guni-guni. Totoo nga yata ang bali-balita, sa gabing ganito may multong gumagala. Pinagpatuloy ko ang aking pagtungga, hanggang sa ulirat ko ay tuluyan nawala. Hindi ko na alam kung anong nangyari, takot ba o alak ang nanalo sa sarili. May nakita ako sa bintana, hindi na ito basta guni-guni lang. Sa lumang bahay may lihim pala, nasa dilim lang nagpapakita. Multo man yun o alaala ng nakaraan na di pa nawawala. Sa gabing iyon ako'y natuto na may mga bagay di dapat binubuksan mag-isa. Kinabukasan ako'y nagising, mga pinsan ko'y dumating na rin. Salamat sa alak, ako'y nakalimot, at hindi na muling naramdaman ang